Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin na year 2012 BSP series? Alam mo ba na ito ay gawa sa bimetallic materials like aluminum, bronze at copper nickel, kaya ito ay hindi namamagnet. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 190 pesos para sa uncirculated coin condition. Alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang ng kabuoang bilang na 10% para sa bariyang ito. Kaya ito ay madalang na rin makita sa ating sirkulasyon. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin na year 2012 BSP series? Alam mo ba na ito ay gawa sa bimetallic materials like aluminum, bronze at copper nickel, kaya ito ay hindi namamagnet. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 190 pesos para sa uncirculated coin condition. Alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang ng kabuoang bilang na 10% para sa bariyang ito? Kaya ito ay madalang na rin makita sa ating sirkulasyon. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin na year 2012 BSP series? Alam mo ba na ito ay gawa sa bimetallic materials like aluminum, bronze at copper nickel, kaya ito ay hindi namamagnet. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 190 pesos para sa uncirculated coin condition. Alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang ng kabuoang bilang na 10% para sa bariyang ito? Kaya ito ay madalang na rin makita sa ating sirkulasyon. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po.